I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you
All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Amen. Naimbag nga morning, kakabsat. Today is another Wednesday morning. At I think last Wednesday na ito ng October, So ang bilis ng panahon at nakakatuwa kasi of course sa araw-araw kasi na merong ginagawa, merong plano ay hindi mo namamalayan na ayan, tapos na naman yung buwan. At ngayong umagang ito ay muli tayong magsasama-sama para mag-aral ng salita ng Diyos, of course, dahil ito ang unang-unang kailangan natin. Kung meron man tayong dapat pinapalakas, ay yung ating spiritual na pamumuhay. And then, susunod na lang yan yung ating physical. Kaya kung wala tayong ganito, ay mahina ang ating buhay. Kaya dito sa studio, kasama ko po si, of course, si Sir Mark, at si Rhea at si Sheila. At of course sa Google Meet, andyan si Sir Ariel. Good morning po, Sir Ariel. Hello, good morning sa inyo dyan sa studio. And of course sa ating mga kasama sa Facebook Live. Good morning sa inyong lahat. And it's time again to be blessed by the Word of God. And maraming salamat sa patuloy na inyong pag-subaybay sa ating mga programa. Kita ko na dito yung mga interns. Good morning sa inyo. And napakaganda na for kayo punta ng duty. Or, kasi kayo lang may klase at naka-self-paced lahat. And of course, sino pa yung mga nakita ko dito? Greet ko lang, kukunti pa naman eh. Si Ma'am Heidi, Ma'am Mercy, Ma'am Rolene. Ayan, napatune in din si Ma'am Cherry. Ayan. Ito mga interns, banggitin ko lang yung mga ibang nandito. Si Dana, si Ma'am Joyce, Sir Digno. Ayan. Pati si Rhea, naka-one live. Ayan, si Marcher. Ang Angelo, good morning. John Denver, Razel, ayan, si Luigi, ayan, Marilyn, Shien, Debbie, ayan, Sir Salvador, Bore, good morning sir. Ma'am Nelda, and then si Quezon, ayan, Sir Gilbert, ayan, magandang umaga sa inyong lahat. And it's time again to be blessed by the Word of God, and papasalamat tayo sa ating Panginoon
at tayo muli ay ginising niya, no? Amen. And unang-una na papakinggan natin, walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Alright, so before tayo ay magpatuloy, tayo muna ay sandaling manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, again for waking us up this morning. And we thank you for the good night rest, O Lord. Thank you for the safety. And pray for our devotion again ngayong umaga. Please be with us, Almighty Father, and give us wisdom, a humble heart for us to learn again from your words. Thank you sa pagkakataon po na ito na kami po ay makinig ulit, makapakinig ng inyong salita, makapag-share ng inyong salita. And may we be blessed again, O Lord, for your words this morning. Forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. All right. So, wala pong ibang ating pinag-uusapan. Patuloy ang reminder sa atin, no, about soul winning and discipleship, no, and those are the basics, no, of our Christian life, kapatid, no, and this is something that all tinatawag nating tumanggap sa Panginoong Hesukristo, no, na ating dapat na gagawin. So last Wednesday is numpisahan natin ang the wisdom of planning in soul winning and discipleship. So sabi nga natin is that as the start of the year, no, is coming again, 2026 is just around the corner, sabi nga nila. Diba? It is already within our doorstep. So as early as now, anong plano natin, no, for next year? And as we continue to ponder also and look at what we have done, okay, this year, all right, and many of us are doing habol, okay, of the plans, di ba? So pag ang kinumit natin is 1,000 souls on, and then nandun ka pa lang sa 10, meron ka pang 990, okay, so pwede pa. Oo. Kasi ang isang salarin dyan is that nag-goal tayo ng 1,000 sa the whole year, pero hindi mo naman nilagay na parang 10 every week or sabihin mo ng 100 every month, di ba? Oh, so naipon ang 990 natin sa month of November and December. Eh, ngayon, anong gagawin mo? Yan, pan ka ngayon, di ba? What do you call this, habol ka ngayon, taranta ka ngayon, diba? So yun yung sinasabi ng ating Waldo Pastor na na makukonfuse ka na ngayon. Yung mga iba naman, di ba, 2,000 na lang next year, idadagdag ko na lang yung hindi ko natapos ngayon. Di ba? So ang dami na nating mga tawag dito, remedyo, di ba? Oo, sabi ko sa mga interns kagabi, desperate times calls for desperate measures. Kaya iniisip na lang, sige, idagdag ko na lang, and then pero ngayon na narinig natin itong mga to, di ba? So that's the importance of planning. Last meeting is I shared something, no, about some strategic plan, mga ganon na ginagawa ng mga as early as June, July, ginagawa na nila yan. So this time is itutuloy lang po natin, no, pinag-uusapan natin. We mentioned about, okay, ang verse na ginagamit natin so far is in Luke chapter 14 verse 28. Basahin ko na lang po para sa atin at nakuha naman natin ito last meeting. Sabi niya, for which of you intending to build a tower sitteth not down first and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it. Okay, so it's a question, no, na tayo nagagawa ng bahay, no, tower, sitteth not down, okay? So isa-isay natin yan mamaya. So godly wisdom in soul winning and discipleship requires our intention, okay, or it is intentional, prayerful, and planning, okay? So that's very important now. So pinag-usapan natin about commitment again, all right? About if you are truly
committed, no, to do something is that pinag-iisipan mo, you sit down, sabi niya diyan, 'di ba? Sit it down and then ponder on it, reflect on it, pray on it, no? So that's being serious in our commitment. Okay? So also dito din sa kwan is that pag binasa natin ng hanggang 31 and 32, ang kwan din dito is that a king also who goes to war, it emphasizes the preparation, no, before going to battle, no. And so ayan, we mentioned also that, you know, following Christ is not a casual choice, okay, but a costly commitment. So sabi natin is that in Luke 9:23 is that deny ourselves and follow after Jesus Christ. And so ngayon is ayan, malawa is tignan natin to isa-isa. Intending, sabi niya, no? Intending to build a tower. Okay? So what does this mean? Intending to build, diba? So it is the vision behind the plan. The word intending, sabi niya dito, is that means to have a goal or purpose, okay? Or purpose in mind, all right? Before one builds, he must have a clear vision of what he wants to accomplish, okay? So before we build something like a structure, diba? If you will look at a structure, makikita niyo na meron din siyang plano. And then, if magplano siya, diba, is that there are details. Dito yung kwarto, dito yung CR, dito yung sala, dito yung mga kitchen. Why is it na merong mga ganyan? Because everything has a purpose. Diba? Everything has a purpose. Kaya nga, for kasi college na ngayon, kayong mga college is that if you intend to build a family, is that you must be able to have a goal, okay, on that particular intention, diba? So if you intend to build a family, like for example, no, is that marunong na tayong manligaw, okay, but what is the intention, okay, of courting? Ano yung intention natin? Bakit natin sila, bakit ninyo siya niniligawan? Or sila, baka marami na, di ba? So, see that? Kasi nga, parang wala tayong goal, no, of like pagka nanligaw ba is that ang intention natin is pupunta ng marriage and then pupunta ng building a family. Are we ready already to do that, 'di ba? Parang like how much do we earn, kumbaga, no, to feed a certain number of people, mga ganun. So especially sa mga men, no, sa mga young men, okay? So that, you know, lahat ng mga yan is with plans. That's why, kaya nga, di ba, kung minsan is nagtataka tayo that, you know, high school pa lang or even elementary, di ba, first year high school, my boyfriend na, my girlfriend na, I don't know what is their intention, no? Okay, so if only that there are opportunities na tanungin, what do you intend, okay, to do with that relationship, or parang kwan lang ba yan, di ba? Oo. So there, no, in soul winning, who are we trying to reach, di ba? So there is the 5 W's and 1 H. Okay, so in soul winning is that who are we trying to reach? Maybe family members, friends, or classmates, diba? Or colleagues, okay? Or when we go to the area, diba, is that may intention ka na pupunta sa, that's why nakikita ko sa iba, sa atin is that they really have that plan, no, na okay, dito ako ngayon, then next pupunta ako dito.
The next pupunta ako dito. Kasi, and then, yung iba is that, sabi nila, ay, hindi pa ako nakapunta sa ganito Hindi pa ako nakapunta sa ganito Diba? And so, what else? So, what is your goal? Okay, what is your goal in soul winning? Of course, hindi lang like to lead them to Christ or the initial na gagawin natin doon is to lead them to salvation. Okay, and connect them to a church and nurture them in the church. So how? Okay, how are we going to do that? Of course, by winning them and sharing to them the gospel of the Lord Jesus Christ. And then when? Okay, 2 Corinthians chapter 6 verse 2, anong sabi niya? Behold, now is the day of salvation. Okay, so it is not tomorrow, it is not later, it is not next month, it is not next year. Sabi niya dito is that now is the day of salvation. And then in discipleship, di ba? In discipleship also is that what kind of disciple do you want to produce, di ba? Of course, yun nga sinasabi natin, di ba? Palagi nating sinasabi that we lead them to Christ. Okay? It's not leading them to us. Okay? It is leading them to Christ. Why do we bring them to church? Not for us to have an statistics, diba, of number of visitors that we have, but it is for them, okay, to know Christ. We are leading them to the church so that they could be able to grow. They could be able to listen, diba, and do some ministry, diba, which will help them to grow as a Christian, diba? So yun yung pan natin, diba? Yun yung dapat na nasa isip natin. Okay, when we lead people to Christ. So what kind of person you want your disciple to be? Okay, of course, yun nga, a true and practicing Christian, diba? So while we are the ones na parang nagme-mentor sa kanila, is that we should not also forget that while we mentor them, we do not attract them to us, but they should be attracted to the Lord Jesus Christ, so that, you know, even if mawala tayo, even if, you know, tayo din ay parang nanghihina, di ba? There is someone also who reminds us, di ba, that once upon a time, okay, is that tayo ang nag-i-encourage, di ba, sa alright. So, yun ang hindi dapat nating makalimutan. So, the same, sabi niya sa 2 Timothy 2 verse 2, very familiar to sa atin, the same commit thou to faithful men who shall be able to what? Teach others also. Now, in Proverbs chapter 29:18, sabi niya dyan is that where there is no vision, what will happen? The consequence is that the people perish. Okay? Diba? Kaya kung walang kaplano-plano, diba? If we don't have plans for our disciples, for our spiritual life, okay, wala mismo tayong plano sa atin, ano mangyayari sa atin? We will perish spiritually. Okay? We may not, baka even din physically, di ba? Wow, we will be able to perish. And then, next is, anong sabi niya dyan? Seated not down first. Okay? So, this is the pause, okay, before the action. Okay? Pause before the action. So the phrase, sabi niya, is that sitteth not down first shows the wisdom of reflection and prayerful planning before action. Diba? So even the planning needs wisdom. Okay? So when we chart, diba? When we chart our intended actions, is that there needs to be a wisdom
also, tama ba itong ginagawa nating plano? Tama ba itong gusto kong gawin? Diba? So parang there is a time to which we need to be able to reflect. In the Bible, sabi niya dito is that sitting down often symbolizes deliberation or intentional, thoughtful consideration. Okay? So, we speak of sit down with God in prayer before going out to share the Bible. Palagi sinasabi yan, di ba? Sa atin. Okay? That the moment that we go out and share the gospel, the moment that we go out, and do soul winning is that kailangan kukuha tayo ng wisdom sa Panginoon. Safety, di ba? That is why we need to sit down to reflect. Okay? And ang napakahalaga is that we have in ourselves also a good spirit. Amen. Di ba? O hindi pwede na parang, yun nga, naka-bad mood ka or bad spirit ka when you go to share the gospel. No? Kasi maniniwala sa atin pagka, di ba? Kasi simangot tayo, baka pagalitan mo pa yung ayaw makinig. Alright? So, yes. Kasi nga, mamaya, in the kuan natin is that pupuntahan din natin yan, no? Kasi, we represent the Lord Jesus Christ. No, we represent the Lord Jesus Christ. We hold the Bible, His words. Okay, we share we share to others salvation, di ba? We share to others, the peace and contentment and everything about the Lord Jesus Christ. How can they? How do we expect, for them to what you call this, believe us, no? If we ourselves is that when we are anong tawag dito, sharing is hindi man tayo masayang nag-share, di ba? And then tatanungin natin sila, masaya ka bang tinanggap ang Panginoon? Okay? Oo, ikaw hindi, sabi niya sa atin, di ba? All right. So sit down also with with your brethren. Okay? That is why pag nagtingnan natin sa Proverbs 15:22, without counsel, purposes are disappointed. Okay? But in the multitude of counselors, they are established. Okay? This is about humility, humbling ourselves, and take advices from our pastors, di ba? From our leaders, okay? On, the strategies of doing a soul winning. That is why meron sa atin noon, diba? Including me, no? Na kung saan hindi mo alam kung paano mag-approach. Hindi mo alam kung paano mo simulan, diba? Na soul winning. And then yung soul winning mo, it's either 1 minute or naging 20 minutes, nag-uusap na kayo. Diba? So sit down to study the Word of God so you can answer with wisdom also. Nung sabi niya sa 2 Timothy 15, study to show thyself approved. Okay? Unto God. Okay? So, lesson here is that pausing to pray and plan is not wasting time. That's right. Reflection is not wasting time. Si Sister Apple talagang kwansa dito sa meditation. May parang na-master niya itong kwan na to eh. Just lay aside everything, mga ganon. Muna yung mga hugas muna, linis, mga ganon. Basta mag-focus siya, nakakulong siya sa kwarto, and then all she does is, study, reflect for an hour, and then, write siya, mga ganon, and then meditate on one particular verse, meditate on one particular chapter, diba?
Nakikita ko yan napapansin ko din sa kanya yung ganun na ma-master niya yung ganyan na kuan ng aspect ng spiritual life niya. Ako hindi ko pa magawa yun, no? Many times is that I will reflect on and sit down on the Word of God if it's time for Wednesday devotion. Ano yung sasabihin ko, mga ganon. But intentionally na talagang that's one of my bucket list kumbaga, no, in my Christian life, okay, to really be able to have that discipline of putting down everything, cell phones off, okay, message niya ako pagkatapos na niya akong inasikaso ng umaga, di ba, and then nakaalis na ako, and then message siya sa akin, naka-off yung phone ko. Okay, mag-meditate ako sa magba-Bible reflection siya. Okay? And so, yun talaga, no? Even during ako guilty talaga ako doon. Even during mga holidays, mga ganyan, I'm trying talaga, no? That's what I would like to improve in myself also, yung sit down, okay, and then do reading, do reflection, pray on this particular tawag dito, chapter, this particular Bible verse, no, what does it mean, okay, so that alam mo talaga na sabi niya diyan sa 2 Timothy is that to show, okay, thyself approved, not unto men, di ba? But unto God. And that you could have that wisdom, okay, also na to what you call this, answer any kind of inquiry, mga ganon. And yung mismong question mo, di ba? Sa verse na ito, question mo dito sa chapter na ito, or in this particular book. We all need that time, okay, to do that. Diba? Alright, so ayan, ang bilis talaga ng oras. For this morning, I hope that next meeting, we will see the cost, the counteth the cost also. So sabi ko is that say natin yung verse na yon, no? And so, ayan, itutuloy ulit natin yan next week. Tama yun, sabi ni Ma'am Cherry. Next week. November na. Okay? So, tawag dito. Yung November kasi meron yung pinagkukuhanan ko ng damit. Birth month ko ng November. Sabi niya, sir, 10% every item pag birth month mo. Sabi niya, kahit everyday ka dito, sabi niya ganun. Kung hindi para sa akin, pwede ba? Sabi niya, oo sir, basta meron yung card mo. Ay, ganun ba yan? Alright, so I hope meron tayong napulot ngayon at alam ko ay dadagdagan ng aking mga kasama dyan sa studio. Alright, so ayan, Jerry, kayo naman dyan. Amen. Maraming salamat po sa mga na-share nyo sa amin, Sir Ariel. At totoo yun, na yung sabi ni Sir Ariel, sa ating soul winning and discipleship, ano yung goal? No? Ano yung gusto mong mangyari sa disciple mo? Kaya nga tayo ay lahat ito, actually itong ginagawa natin ay hindi ito pang-comply lang sa lahat ng mga sinasabi ni pastor sa atin na magbasa ka ng Bible mo, magbabasa ka, magpray ka, magpe-pray ka. Pero hindi lahat ito ay ingredients para sa isang successful na discipleship. Kaya totoo 'yon, uupuan mo talaga. Hindi pwedeng hindi ka maglalaan ng oras. And totoo yon na every time na ikaw ay mag-aaral, magpe-pray para sa disciple mo, ipagpe-pray mo rin yung sarili mo na magiging maayos ka,
ay hindi ito waste of time. This is all um, precious sa harapan ng Panginoon. Ito nga yung sinasabi na sweet smelling savor sa Panginoon. Every time na ginagawa natin yung kanyang will, 'di ba? Kaya sa devotion na ito talaga, yung every morning, lagi kong sinasabi sa Panginoon, salamat. Kasi without this talagang mahina ka talaga kasi bakit wala kang baon na word of God. Wala kang baon na encouragement, comfort. Ang naalala ko doon sa preaching ni Pastor RJ noong Sunday doon sa Navy Base ay sabi niya, kasi yung kahalagahan na mag-grow tayo sa ating church attendance, sabi niya, kung wala ka doon, paano ka mako-comfort? Kung wala ka doon, paano ka ma-encourage? Kung wala ka doon, paano ka makaka-receive ng instruction? Totoo nga naman, 'di ba? Na maaring sinasabi natin, okay lang kahit hindi ako magsimba, nakikipag-usap naman ako sa Panginoon. Yung pastor nga yung binigyan ng wisdom para iparating sa'yo yung mensahe niya, wala ka doon. So, totoo yun na ang bottom line lagi ay yung word of God. Kaya nagpapasalamat din ako nung revival doon kina Pastor Bernard. Dahil yung topic ni Pastor Hill, patungkol din sa word of God. Kaya sabi ko, Lord, thank you kasi nung umaga ng Wednesday, yun yung unang-una sa listahan ko na nasabi ko dito sa devotion. To avoid confusion, unang-una, aralin mo na yung word of God. Kaya sabi ko, Lord, thank you kasi hindi lang narinig ko nung Sunday kay Pastor RJ, hindi lang naaral ko for this for Wednesday devotion, kundi na-reinforce ulit sa message ni Pastor Hill for 2 days. Yun yung diniscuss niya na ang word of God ay talagang hindi pwedeng mawala kung gusto natin na mag-grow. Yung growth plan natin, dapat unang-una talaga doon yung word of God. Kasi totoo, sabi niya, kung hindi mo alam na ang Diyos pala mahal ka, paano mo mamahalin yung iba? 'Di ba? Paano ka nga magso-soul winning? Sasabihin mo na, gusto kong mag-soul winning, gusto kong maligtas yung mga tao from hell, gusto kong mabago yung buhay nila. Pero anong foundation mo doon? Ano yung nag-drive sa'yo para gawin yun? Kung gumaya ka lang, isang araw mapapagod ka. Kung ginagaya mo lang yung barkada mo, dahil nag-soul winning siya, sumama ka din na walang word of God na nag-drive sa'yo. Pagka napahiya ka doon sa sinarhan ka ng pinto, ayaw mo na, di ba? Kaya nga napakahalaga na rooted and grounded tayo sa salita ng Diyos. And actually sabi ko nga itutuloy ko ito itutuloy ko itong topic ng patungkol sa pagbabasa, pag-aaral at pagme-meditate sa salita ng Diyos. Sa totoo lang, Sir Ariel, si Ma'am Apple talagang isa yan sa mga tinitignan ko din na pagdating sa kanyang pag-aaral. Pati yung sinasabi niya na pag nag-pray siya, sarado lahat. Pag nagbasa siya ng Bible, sarado lahat. And totoo yun. Kaya ako, ang time ko talaga yung 2 o'clock, 3 o'clock, mga ganyan. Yun yung mga oras ko para siguradong walang mang-iistorbo sa akin. Ayan. Kaya last na verse actually ito, na babasahin ko patungkol sa growth natin sa Word of God. Dito sa 1 Peter chapter 3 verse 15, na ang sabi niya dito ay, "But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that seeketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear." Ayan. So dito sa chapter kasi na ito, sa 1 Peter chapter 3 ay binabanggit dito yung gagawin natin para sa ating mga disciples, to lead them na maging righteous. Kaya nga kung magso-soul winning tayo, unang-una
tayo dapat yung nakapag-aral ng gagawin natin. Kasi nga, pag nag-soul winning ka, hindi ka lang naman basta magsabog ng, sabihin na nating romance road, tapos na hindi. Kundi, mula doon, ano ang plano mo dito sa taong babahagian mo? Paano kung may tanong siya, di ba? Tapos hindi natin alam. Kaya sabi dito, be ready always to give an answer, no? Actually, maraming beses na ganyan nangyayari sa atin. Sa area, minsan nga, yan yung nagiging dahilan na ayaw nating mag-soul winning, ayaw nating lumapit sa mga adult. 'Di ba? Dahil baka tanungin ako, okay lang yung bata kasi oo lang ng oo yan eh. 'Di ba? Pero pag nag-soul winning tayo, kaya nga para mas magiging effective tayo, dapat alam din natin kung ano yung nilalaman ng Biblia. Para pag nagtanong sila, alam natin kung ano yung isasagot natin sa kanila. Kasi nga, sa discipleship, hindi lang tapos na yung romance road, tapos na rin. Hindi. Araw-araw yan. Araw-araw sa pakikipag-usap mo, either sa kaka-soul winning mo lang, or doon sa dinidisciple mo, or doon sa first-time visitor na dadalhin mo. Di ba usually yan, habang naglalakad kayo, may mga katanungan yan patungkol sa simbahan, may mga katanungan yan patungkol sa salita ng Diyos or sa experience niya. Kung wala kang alam, paano mo ngayon i-relate? Paano mo masasabi na tanging ang Diyos lang yung may kakayanan para ma-solve yung problema mo, di ba? Saan mo kukunin yun? Anong verse yun, di ba? Kasi tayo, honestly, wala naman talaga tayong pwedeng sabihin na makaka-comfort sa kanila kundi yung salita ng Diyos. Kaya ako talagang pinagpipray ko talaga lagi yun sa Panginoon na bigyan niya ako ng maayos na memory, no? Lalong-lalo na siyempre pumuputi na yung buhok, humihina na rin yung memory. Kaya sabi ko, dati yung alam ko kung saang book, saang chapter, saang verse, pero ngayon parang sabi ko, wait lang, parang kailangan ko ng concordance. Hindi mo naman pwedeng dadalhin lagi yung salita, yung Bible mo na may concordance sa area dahil ang laki-laki, 'di ba? So, yan ang ginagawa ko, hasa ng hasa. Totoo yun. Kasi kung hindi mo naman din ipinaglalaanan, you're not going to sit down and study and meditate. Hindi mai-instill sa isip eh. Parang dumaan lang, di ba? Yung sabi nga nila na marathon reading. So, yung pagbibigay natin ng sagot sa mga tao, ay inaaral din yun, no? Inaaral din yun. Kaya, totoo yung sinasabi ni Pastor RJ na dapat, sabihin nyo sa kanila kung ano yung plano nyo. Dahil mas ma-encourage sila na itong taong ito may plano sa akin. 'Di ba? At ang plano niya sa akin hindi para utangan ako or para hingan ako ng kung ano-ano, kundi may plano siya na ilapit ako sa Panginoon, 'di ba? At kung magiging maliwanag sa kanila 'yon mula sa kanilang kaligtasan, sa kanilang baptism hanggang sa yung mga desire ng Diyos para sa kanila maging maliwanag 'yon. Sabi ni Pastor RJ, imposible naman aalis pa 'yan, 'di ba? Although sa atin marami talaga tayong experience na ako kagaya niyan yung mga disciples ko sa area. Ang sinasabi ko parang naipakita ko na lahat, naibigay ko na lahat, naging ini-example ko na sa kanila lahat, no? Pero pagka tinamad talaga or may okasyon sila or may humila sa kanila, parang hindi mo na sila magsisimba. Kaya ang susunod talaga na nilagay ko dito sa aking plan, after reading my Bible, after meditating on it, after lahat na inaral, minemorize, ang susunod talaga is to pray, no? Prayer, yan yung susunod talaga. After mo na basahin yung salita ng Diyos. Kasi yung yung plano, yung sinasabi ni Sir Ariel kanina, na kailangan naka-align lahat, Kasi pag nagplano ka, paano mo nga gagawin yung plano mo strategically na merong naka-align lahat ng mga gagawin mo, 'di ba? So yung pag-aaral mo ng salita ng Diyos para matuto ka at may masabi ka sa iyong dinidisciple. Pangalawa, bakit ka magpe-pray?
Dahil alam mo na wala kang kakayanan na baguhin ang puso ng tao. Wala kang kakayanan na baguhin yung isip nila. You can only be there na maging instrument to, sabihin sa kanila yung salita ng Diyos, maging example sa kanila, dalhin sila sa simbahan. Pero ang pinaka-powerful talaga doon is yung panalangin natin na gamitin tayo ng Panginoon. Kasi sa totoo lang, kung wala rin tayong prayer, marami rin tayong mga distractions, 'di ba? So, yun talaga, ipapanalangin talaga natin na gagamitin tayo ng Panginoon mightily para doon sa mga dinidisciple natin. 'Di ba? Kaya nga napakaganda na naririnig din nila yung panalangin natin para sa kanila. Dito sa Colossians chapter 1, verse 9, no? Familiar verse po ito na alam ko maraming beses ko na rin nasabi dito sa devotion. Pero napakagandang balik-balikan po ito. Sabi niya dito, "For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding." 'Di ba na talagang sinasabi ito ni Paul sa mga taga-Kolose na hindi kami tumitigil na nananalangin para sa inyo. And actually dito sa verse 3, sinabi niya rin yun eh. Sabi niya, "We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you." 'Di ba? Na ako sinasabi ko rin yun sa aking mga dinidisciple na every time na pupunta kami sa bahay nila, nagpe-pray ba kayo? Kung hindi man kayo nagpe-pray ako para sa inyo. Yan. Kaya ang gagawin natin, hali kayo at mag-pray tayo ng sama-sama. Kaya natutuwa din ako because mula nung Saturday hanggang kahapon, nandito si Anes, yung isa sa mga dinidisciple ko. And nakikita niya kung ano yung mga ginagawa ko. Ayan. And then paggabi, magkakasama kami dyan sa taas na nananalangin. Yan. So, siya, naririnig ko rin kung ano yung panalangin niya. Before, pagsasabihin mo sa kanila na mag-pray din kayo. Nahihiya pa sila, ganyan. Pero ito, grabe yung improvement niya kasi mula nung Saturday, nakita ko talaga, naririnig ko yung panalangin niya. Kasi lagi na rin siyang sumasama sa amin sa Monday morning devotion ng grupo. Kahit nasa bahay sila, naka-online siya. And then magpe-pray siya. Kasi nga, di ba yung prayer natin doon na lahat ng kasama sa devotion ay mananalangin. So, pinagpe-pray niya at natutuwa ako kasi ang mga prayer niya na makarating si mama niya dito, prayer niya na makapag-share siya sa school, prayer niya na meron din siyang madalang visitor na classmate niya. Kasi actually si Anes talagang yun yung struggle niya eh. Very mahiyain siya sa kanilang lahat na magkakapatid, siya yung pinakamahiyain. At hindi siya wala pa siyang nadadalang classmate dito. Meron siyang nadala pero hindi niya classmate, mga kapitbahay nila, mga ibang kakilala niya, pero sa classmates niya wala pa. So, yun yung lagi niyang prayer. At yun nga, ting magkasama kami, hindi ko pinapabayaan na hindi siya makapag-share. Dahil sabi ko, kung dito nga na tayong dalawa na yung magkasama, hindi ka pa mag-share. Paano na lang kung nag-iisa ka na lang, di ba? So, yun ang ginagawa ko, sinasabi ko sa kanya, pagka dismissal nyo, pupuntahan kita sa school nyo, and then share natin yung mga classmates mo. Pupuntahan tayo dyan, and then kung gusto nilang sumama sa church sa Saturday, ifa-follow up natin sila. And hindi mangyayari lahat yun kung walang panalangin. Di ba? Kaya nga, yung prayer talaga natin, that's how we recognize na wala tayong kayang gawin. It's only by the grace of God, yung power ng Diyos, yun yung kailangan natin. Kaya nga dito sa Psalms chapter 90 verse 12, yung sinasabi ni Sir Ariel nung yung onset ng niya na 1,000 yung
yung plano mo ay yung goal mo and then 990 yung kulang. Yan. So sabi dito, so teach us to number our days. And, sabi niya, kasi hindi mo dinivide ng weekly. Kaya nga sabi ko, itong verse na to, nakasulat actually ito sa aking sa aking outline, no, na yon yung verse na yun. Kaya natawa ako nung sinabi ni Sir Ariel yun. Natotoo yun. Kailangan, para may ma-accomplish tayo, binibilang natin yung oras natin. Hindi naman natin sinasabing alam natin kung kailan tayo mamamatay, alam natin kung kailan yung pero yung teach us to number our days na sinasabi dito, kumpletuhin ko lang po yung binasa ko. Sabi niya dito sa verse 12, so teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Ibig sabihin, kung alam natin na yung araw natin ay kumbaga, every time na lumilipas yan, nababawasan yung araw natin, i-apply natin yung hearts natin unto wisdom. Ibig sabihin, huwag na tayong gumawa ng mga hindi importante, di ba? Kung ano man yung mga nandoon lang sa plano natin, dahil alam natin na kulang yung oras, maaring last day ko na to. Yun nga ang magandang kaisipan di ba? Na laging, baka last day ko na to. So anong gagawin mo? Itotodo mo na. Di ba? Yung parang redeeming the time because the days are evil. So sabi rin naman dito, and so teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Kaya nga, every time na meron kang paplanuhin, ipag-pray mo na kaagad yan, di ba? Para tulungan ka ng Panginoon. Kasi nga, yun nga yung sabi, pagka tayo lang yung gumagawa, suntok sa hangin lang lahat yan. Walang tamang direksyon. Kasi bakit walang guidance ng Panginoon? And di ba, ang gusto natin is yung meron talagang guidance. Kasi nga, i-align natin yung mga activities natin according doon sa ating plano. So, paano natin malalaman na naka-align yung ating activities sa plano natin kung sinisik natin yung wisdom ng Panginoon? Diba? Kaya, hindi pwedeng walang prayer. Hindi pwedeng walang prayer ikaw para sa sarili mo dahil wala kang magagawa kung hindi ka gagamitin ng Panginoon. Hindi rin pwedeng hindi mo ipag-pray yung disciple mo. Kasi sabi ko nga, maimbitahan lang yan sa birthday party, hindi na yan mag-a-attend ng simba. Diba? Kaya ipag-pray talaga natin. Yung prayer na laging ipapakita natin talaga sa Panginoon na may yung concern talaga natin sa kanila ay para sa kanilang spiritual growth. Na yun nga, yung sabi nga ni Pastor RJ nung nakaraan doon sa Navy Base na hanggang sa naka-level up ka na. Baptism, ministry, giving, hanggang sa ipinaglalaban mo na rin yung presensya mo sa simbahan. 'Di ba? Kaya hindi lang tayo dapat mag-grow sa hindi lang yung magdi-desire lang tayo na gusto kong mag-disciple, hindi. Uunahin mo muna Word of God. Bakit? Ito yung ito yung dahilan mo. Kasi nga yung faith na laging sinasabi ni Pastor, faith is believing God at His Word. Meron kang basehan. No? Hindi yung parang, wala lang, nanaginip ako, kaya pagising ko ng umaga, nananampalataya na ako, hindi ganun. Meron tayong konkretong basehan ng ating pananampalataya. Kaya hindi man nakikita natin ang Diyos sa pamamagitan ng salita niya, nalalaman natin yung mga gusto niya sa atin, di ba? So, aalamin natin yung lahat ng instruction niya, yung will niya dito sa kanyang salita, and then ipapanalangin natin. Kasi nga sabi ni Pastor, sino ba ang nagbabad sa inyo sa cellphone na after that, nag-pray? 'Di ba? Pero lahat ng nagbababad sa Word of God, ang susunod lagi dyan, ipapanalangin mo. Kasi may plano ka. Meron ka ng ginawang goal after mong magbasa ng Word of God. Kaya nga ako ngayon, isa rin sa kasi isa rin sa naging commitment ko, lahat ng magiging prayer ko sa invitation ng yung altar call, isusulat ko din yan sa notebook ko kung saan ko isinulat yung preaching. Kasi actually yun yung isang hindi ko nagagawa na isusulat ko yung commitment ko. 'Di ba sabi ni Pastor, every time na makarinig tayo ng preaching, may altar call, mag-commit ka sa Panginoon,
hindi ko yun na isusulat. Of course, nagpe-pray ako sa altar, pero sabi ko ngayon, ang gagawin ko, isusulat ko rin kung ano yung naging commitment ko. And then, after 1 month, titingnan ko, meron bang natupad dito sa mga ikinumit ko sa Panginoon. 'Di ba? So, yun yung gagawin ko sa aking plano para mas magiging effective yung discipleship. Puspusin yung sarili, yung isip ng Word of God, and then after that, ay ipagpe-pray yung sarili at yung dinidisciple. So, yun lamang po muna, Sir Ariel, at maraming salamat po. Amen, amen. Thank you, Ma'am Cherry, no, sa share mo. And totoo po yun, no? Paano tayo mag-grow if hindi tayo mag-attend? Okay? Hindi tayo tawag dito, makinig. So, anong pakikinggan natin? Alright? And then, sa halaga ng, yun nga, prayer. And mag-meditate talaga sa Word of God. Alright, so tanungin natin ang ating kasama dyan sa studio. Ayan, dyan si Sister Sheila, si Sister Rhea. Alright, so unahin natin si Sister Inday. Good morning po sa ating lahat. Una-una po is nagpapasalamat po ako ngayong umaga po na nakakapakinig naman po ulit kami ng salita po ng Diyos. At i-share ko lang po yung ko po, yung plano ko po ngayong araw po na ito. Una-una po is, sabi nga po is, bago gagawa po ng plano po, sabi nga po ni si Ariel kanina na kailangan humingi ka muna po ng wisdom po sa Panginoon. At una po is, yung una kong plano po ngayon is, ngayon po sa devotion, sa pakikinig po ng devotion is, dapat, yung mga napapakinggan ko po is, maipasok po sa aking puso at isipan, yung mga napapakinggan at i-apply ko sa buong maghapon. At kung ano yung mga natutunan ko din po, at yung goal ko din po ngayon is Wednesday po ngayon may service po mamaya is mag-area po at mag-soul-winning, mag-invite at yung goal ko nga sa area po is magkaroon po ako ng 10 souls above sa area at may expected po na bisita at kung hindi man sila makakarating po dito is sa Saturday mapuntahan ko ulit sila at nabisita at para yung mga at yun nga kapag yung mga nasisharean mo is kung makakasama man sila dito sa church pwede mo siyang balik-balikan at pagkatapos tanungin, maggagawa ka naman ulit ng plan mo na anong plano mo sa kanila o kahit bago pa lang sila pero walang imposible po kasi sa Panginoon kaya pray lang po ng pray kaya yun yung plano ko na magkaroon din ng disciple talaga na yung every services nandyan siya, katabi mo siya, na nakikinig ng salita ng Diyos. At kaya nga din sa pagbabayolin ko is nagpa-practice talaga ako para kapag natuto na po ako mag-violin is pwede ko na silang maturuan at pwede na din silang at kapag natuto na din sila at pwede na silang mag-invite katulad ko, lalo na yung mga magulang nila na hindi nakakasama sa church, parang pwede na sila makasama at yung mga magulang niya pwede niyang i-invite yung mga kapitbahay na example kung na may magtuturo ng violin ganun para
makakasama po sila lahat. Kaya nagpapasalamat po ako kasi may ganitong plano may ganitong plano na binigay ng Panginoon sa atin. Kaya kay Pastor RJ, salamat po kasi binigyan po talaga siya ng wisdom ng Panginoon. At kaya mahalaga po talaga na may plano po tayo araw-araw kasi kapag may plano po tayo kasi araw-araw is ma-organize yung ginagawa natin at alam natin kung ano yung gagawin natin sa buong maghapon. At kaya yung ginawa nating plano is dapat, sabi nga ni Pastor, sundin natin. Hindi yung, kasi kung hindi natin susundin yung plano natin, parang tsamba-tsamba lang po yung ginagawa nating plano. Kaya, yun lamang po. To God be the glory. Amen, amen. Oo, dito madami na ang sinasabi ni Inday, ah. Oo. Amen. Amen, alright. So, makikita niyo may plano talaga siya. Diba? Okay, sige. Si Sister Rhea. Ayan. Good morning po. 4 minutes. So, una-una po, ayan, thank you po kay Sir Ariel and kay Ma'am Cherry. Yun sa napakinggan namin. Bagamat naantok ako kanina. At una po ay siyempre sa mga napakinggan po namin na tama po yung sabi ni Sir Ariel na if you intend to build a family na po na kahit college pa lang kami, dapat paghandaan na namin you must na maging prepared. Hindi yung bara-bara ka sa pag-aasawa. Kasi siyempre talagang sa huli ang pagsisisi pag nangyari yun sa buhay mo. Kaya sabi nga ni Pastor sa amin palagi, pagplanuhan nyo kung ano yung after 10 years, ano ka na, ganun. So, kaya dapat, yun nga, yung magiging mabibuild mo na family, syempre dapat godly. Ano po, at ganyan na rin po sa prayerful planning before action, ano po, na tama nga po yun na sinabi din po nun ni Pastor na pag gabi pa lang gawin mo na yung plano mo, then pagkatapos mo gumawa ng plano, panalangin mo para pagdating ng kinabukasan is magagawa mo ito ng maayos. At ako po yung nadagdag po sa commitment ko na gagawin kong plano is na pagpaplanuhan ko, yung narinig ko po nung revival, ano po, is nung Thursday, yung basta magkatuloy po yun na commit to grow, ano po, kasi to be honest po sa akin is hindi masasabi kong hindi pa ako masyadong nag-grow kasi pag nag-grow ka po, makikita mo na naman yan sa sarili mo na babad ka sa salita ng Diyos, more on sa gawain ka ng Panginoon. Oo, masasabi ko po na more on ako sa gawain ng Panginoon, pero talagang hindi ko pa nakikita na dinidesire kong mag-grow. Ano po, so yun po yung commitment ko ngayon na talagang gusto kong mag-grow as a anak ng Diyos, ano po, kasi na kapag nag-grow ka nga po, sabi ni Pastor Hill, no one can move you, na andun po yung palaging iniisip mo ay para sa gawain ng Panginoon. At nagpapasalamat din po ako dahil meron nga po kaming naririnig na meron po tayong naririnig na mga ganyang salita ng Diyos na
talagang binibigay yung pangangailangan ano po, spiritually. At sabi nga po kayo ni Ma'am Cherry na pag may naririnig tayong salita ng Diyos is ano yung magiging commitment mo. At kaya tayo pumupunta sa altar para sabihin natin na ano yung magiging commitment mo sa narinig mo, then i-apply mo sa buhay mo. Yun din yung tinuturo sa amin ni Pastor na may naririnig ka nga pero ano yung magiging application mo. So, yun po, sa paggawa ng plano ay sabi din ni Ate Inday na dapat talaga araw-araw may plano at consistent ka sa paggawa mo ng plano. At doon sa plano ay dapat pinag-aaralan mo. So ako po, kapag hindi ko po nakakamit yung goal ko, lalo na po sa area, is nagiging stable pa rin ako na kunwari. Sa SOSU, goal ko na SOSU is 10. Hindi ko nakamit yun. Doon pa rin ako hanggang sa pag nakamit ko na yun, dadagdagan ko na. So parang talagang kailangan mong i-meet yung goal mo para mas mag-improve pa yung or mas ma-develop pa yung pagsusulwining mo. Yung mga bisita mo, kung di mo nakamit yun, pag-aralan mo din. So, yun po yung naging tulong sa akin ng paggawa ng plano. Kaya, yun po. Yun lang. To God be the glory. Okay. Amen, amen. Thank you, Maneneng. Sister Rhea. No? And, ayun. Oo nga, ako talaga na-blessed din ako dun sa, yung Sunday, about growing. Very simple illustration, no? Naka-first step ka na, naka-second step ka na, then, toinks, hanggang dun lang. Di ba? Oo. So, kaya commit talaga to, and napaka, yun ang karamihan din eh. Kung minsan, no, hindi natin nakikita ang value ng pag-grow as a Christian. Okay? When in fact, it's what do you call this? Parang enjoyable ba? Amen. That you see also yourself. Parang ganun na hindi man tayo ang talagang magsasabi, no? It's between us and God whether we're truly growing, but nakikita din kasi, no? Whether or not we are serious in our spiritual life. All right. So meron pa bang mga kasama diyan? Wala po. Ano yung mga kasama natin? Jesus, mga boys. Wala, stick talaga ako. Okay. So, next time nga sabihan ko dyan pagka nandyan ako. May kasama tayo. Okay. So, kasi once kasi na kagaya ng attendance natin sa church, pag once na hindi ka na naka-attend ng 2, 3, wala na. Kung hindi ka mahihiya, mga ganyan, parang namamanhid na lang na ayaw nang pumunta. Anyway, thank you sa inyong lahat and ayan, medyo nag-kuhan tayo. Nag-overtime tayo ng konti pero okay lang yan. So, good morning sa ating mga kasama dito. Si Ma'am Vicky, good morning Ma'am. Si Krisha, ayan, good morning sa inyo dyan. And si Ma'am Agapita, Amlos, Ma'am Geraldine, Jeremy, good morning. Ma'am Jasmine, okay, Sir Asierto, ayan, good morning sir. Then Ma'am Beth, good morning. Si Sister Minchin, ayan. Eddie Josh, ayan, good morning. Ayan, si Marcher Angelo. Sir Gilbert, good morning. All right, so I hope that this morning is meron tayong ulit na pulot ng mga aral. And thank you for being with us ngayong umaga na ito. No? And I hope we are blessed again this morning. So kita-kita tayo mamaya sa church for our midweek service mamayang gabi.
And again, thank you. Thank you. May announcement ba dyan? Wala, sir. All right. So again, I hope that we're blessed with lahat ng manarinig natin. Okay. So pag wala na, tayo ay sandaling manalangin. Almighty Father, we thank you again for this morning. We thank you so much, O Lord, sa aming mga napagkinggan. And with all of this, O Lord, we give you all the glory and praise. And keep us safe, O Lord, for the rest of the day. And we are grateful again, O Lord, of all the blessings na pinagkakaloob niyo po sa amin. And forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen, amen. All right. So again, good morning sa ating lahat. Bye-bye. Thank you, sir. God bless po. Bye. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.